we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw! Ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Ngayong Miyerkules Santo, nararanasan na ang pila ng mga sasakyan sa labas ng Batangas Port habang ang mga pasahero nagtitiyagang pumila sa passenger terminal building para makauwi sa probinsya. Alamin natin ang detalye sa live report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Paul? Sara, walang patid ang mga pasaherong dumarating dito sa Batangas Port ngayong Miyerkules Santo na huling araw rin ang pasok ng karamihan sa trabaho. Hindi gaya ng mga nakarang araw, mas dagsa ngayon ang mga pasaherong pauwi sa mga probinsya para doon mag-Semana Santa. Nagkakaroon na ng mahabang pila ng mga sasakyan sa labas pa lamang ng Batangas Port. Hanggang sa makapasok sa terminal building, pila-pila rin ang mga bibili ng tiket. Ang kapansin-pansin, hindi na naiipon sa labas ng passenger terminal building ang mga pasahero. Lahat kasi sila ay nakakadiretso na sa loob ng terminal building at saka na lamang dito pipila. Baga-bagahe pa rin ang bit-bit ng marami kahit pa ipinapayo ng mga otoridad na limitahan na lamang ang dalang gamit sa pantalan. Doble higpit pa rin ang seguridad sa pantalan. Payo ng mga otoridad na maglaan ng 2 hanggang 4 na oras papasok ng pier. Lalo't inaasahan din ang traffic build-up sa mga expressway. Ayon pa sa PPA Batangas, tuloy-tuloy pa rin daw ang biyahe ng mga barko hanggang sa Biyernes Santo. Samantala, Sara, sa monitoring ng PCG Southern Tagalog, umabot na sa mahigit 6,000 yung mga pasaherong nagtawid dagat dito sa Batangas Port. Simula yan hating gabi kanina hanggang kaninang umaga. Sara. Maraming salamat, Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Mas dumami naman ang mga pasaherong dumarating sa lungsod ng Baguio ngayong Miyerkules Santo. Ang detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni John Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Live, John! Sara, 24 oras na nga operasyon ng mga bus terminal dito sa Baguio City. Simula pa kasi kagabi, nagsisidatingan ng mga bakasyonista mula pa sa karatig probinsya at maging sa Maynila. Mula kagabi hanggang tanghali, ang inaasahan daw talaga ng mga pasahero sa mga bus terminal ay mga biyahero na magbabakasyon dito sa lungsod ng Pino. Pero pagsapit naman ng tanghali hanggang hapon, aasahan naman daw na marami ng mga pasahero na babiyahe pauwi sa kanilang mga probinsya. Wala naman daw problema pagdating sa bilang ng mga bus dahil talagang may inilaang karagdagang bus unit na inaplayan ng special permit dahil sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. Kumpara naman kahapon, ramdam na rin ang dagsa ng mga bakasyonista sa Baguio City. Kita ito sa mga parke sa lungsod. Unti-unti na ring nararamdaman ang pagbigat ng daloy ng trapiko sa lungsod. May nakadeploy naman ng mga Police Assistance Center sa mga kakalsadahan papasok sa lungsod. Ayon na rin sa Baguio City Police, inaasahan daw ang higit sa 100,000 mga turista dito sa Baguio City ngayong Holy Week. Naka-full deployment na ang PNP. Bukod nga sa pagbabantay sa trapiko dito sa lungsod, kabilang din sa kanilang tututukan itong mga posibleng modus operandi ng mga masasamang individual na makikihalubilo sa mga bakasyonista at turista. Sara? Okay, maraming salamat, Joan Ponsoy ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Hindi naging hadlang ang matinding init ng panahon sa pag-enjoy ng mga turista sa isla ng Boracay ngayong Semana Santa. Ang nightlife sa isla nagpapatuloy kasabay ng mahigpit na monitoring ng LGU. May detalye si John Sala ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.
para sailing, pagsakay sa crystal kayak, sunbathing at syempre, picture taking. Ilan lang ito sa mga aktibidad na ini-enjoy ng mga turista sa isla ng Boracay ngayong Semana Santa. Tirik na tirik man ang araw pero makikitang hindi ito iniinda ng mga bisita gaya na lang ni Stephanie from England. Sa Pilipinas nang daw nito mafe-feel ang tinatawag na summer heat. You know, we sit in the sun for a little while, then we go into the sea, we go off. So yeah, I mean the temperature's absolutely fine for us. It's lovely. Naglilibot din naman sa iba't ibang bahagi ng islang Municipal Incident Management Team upang masigurong walang magtatapon ng basura, maninigarilyo o iinom ng alak sa beach area. Bukas ang bars at iba pang mga establishmento kaya tuloy ang nightlife ng mga turista ngayong Semana Santa. Ngunit paglilinaw ng LGU, regulated ang operasyon ng mga disco bars mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng muling pahintulutan ng beach party sa isla. Ginagawang rotational ang venue nito. Sa darating na Sabado, sa Station 3 nakatakdang gawin ang beach party. Ngunit maaring madagdagan ng mga venues. Depende raw sa dami ng mga turista. Samantala, simula nitong linggo, 3 lugar sa Mindanao ang nakaranas ng mataas na heat index o init na lampas sa 40 degrees Celsius sa tala ng Pag-asa. Itong Zamboanga City, Cotabato City at Davao City. Naranasan ng 43 degrees Celsius na init ng panahon sa Zamboanga City at Davao City nitong Lunes. Ayon sa Pag-asa, magtatagal pa ito ng ilang araw. Ayon sa Pag-asa Zamboanga, dahil ito sa pagkawala ng northeast monsoon o hanging amihan at epekto na rin daw ng El Nino sa lungsod na posibleng magtatagal hanggang buwan ng Mayo. Kaya may paalalang ahensya lalo na sa mga debotong Katoliko ngayong Semana Santa. Sa Davao City, 43 degrees Celsius ang naitala ng Pag-asa na heat index 1:00 Lunes ng hapon. 12:00 Martes ng tanghali, umabot naman sa 40 degrees Celsius ang heat index. Ayon sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang ganitong init ng panahon ay posibleng maging sanhi ng heat stroke. Kaya ngayong mainit ang panahon, mabenta ang pampalamig katulad ng buko dahil mayroon itong electrolytes na makakatulong para manatiling hydrated. Kaya umaga pa lang, dagsa ng customers na bumibili ng buko. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, John Sala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sa gitna ng maalinsangang panahon, posible ang mga pag-ulan sa ilang panig ng bansa ngayong Miyerkules Santo. Ayon sa forecast ng Pag-asa, easterlies ang makakaapekto na weather system sa silangang bahagi ng bansa. At easterlies din ang maghahatid ng maulap na kalangitan, rain showers at thunderstorms sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Habang ang nalalabing panig ng bansa naman ay makaranas ng isolated rain showers, thunderstorms at maulap na kalangitan dulot pa rin ng easterlies at localized thunderstorms. Samantala, mahigit naman sa 100 suspected cases ng pertussis sa Calabarzon ang naitala ng DOH. Nasa 62 rito positibo sa sakit. Narito ang report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Ganito ang tunog ng whooping cough o pertussis sa mga tinatamaan nito. Matinis at nagpapahirap sa paghinga sa sinumang dinadapuan. Ayon sa Department of Health, lubha itong nakakahawa na karaniwang tinatamaan ay mga bata. Hindi raw ito basta-basta nagagamot at tanging bakuna lang ang makakatulong para maiwasan ang sakit. Sa datos ng DOH Calabarzon, simula January 1 hanggang March 23, 132 ang naitalang suspected cases. 62 rito positibo sa sakit. Cavite ang may pinakamataas na bilang ng kaso ng pertussis. Ayon sa DOH Calabarzon, may emergency purchase na sila ng mga bakuna para sa mga bata. Sa Hunyo, inaasahang darating ang mga in-order na bakuna. Sa Region 1, 2 ang naitalang kaso ng whooping cough mula sa lalawigan ng Pangasinan. 1 taong gulang at 6 na taong gulang ang mga batang babae ang pasyente. Walang namomonitor na pagkalat nito sa rehiyon. Pero tuloy ang ginagawang investigasyon ng CHD-1 sa naitalang kaso. Sa Central Visayas, 6 na mga sanggol edad 0 to 2 months ang naitalang namatay sa sakit simula Enero hanggang Marso ngayong taon ayon sa Regional Epidemiology Surveillance Unit ng DOH-7. Base sa monitoring ng DOH-7, umabot na sa 115 ang suspected cases ng pertussis at 42 ang kumpirmado sa mga ito.
Isinailalim naman sa state of calamity ang Iloilo City kahapon dahil sa tumataas na kaso ng pertussis sa lungsod. Sa tala ng Iloilo City Health Office, 7 na ang kumpirmadong kaso sa lungsod. Kabilang sa mga sintomas ng nakahahawang sakit na pertussis ang ubo, sipon at lagnat. Sa ngayon, mahigpit na ipinapayo ng Health Authority ang paggamit ng face mask kung may whooping cough. Ugaliin din ang regular na paghuhugas ng kamay at umiwas sa matataong lugar. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaasahan na ang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya na manggagaling sa mga bus terminal sa Cebu City ngayong mahal na araw. Makakasama natin si Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak upang bigyan tayo ng update live. Alan? Yes, Sarah, unti-unti nang nagsipagdatingan ang mga pasahero dito sa Cebu South Bus Terminal na uuwi sa kanilang mga probinsya. Pero inaasahan ang mabigat na volume ng mga pasahero mamayang hapon, lalo na't idiniklara ng Malacanang sa mga government offices na half day ang trabaho sa mga kawani ngayong araw. Tinatayang aabot sa 15,000 hanggang 30,000 na mga pasahero ang dadaan dito sa terminal sa Semana Santa. Sinisigurado naman ng pamunuan ng terminal na may sapat na bus na masasakyan ang mga pasahero at bukas ito 24 oras. Maayos naman ang pagpapatupad sa ticketing system sa loob ng terminal para iwas siksikan sa mga pasahero. Mahigpit naman ang seguridad ang ipinapatupad ng CSBT katulong ang PNP, LTO at LTFRB. Alinsudod na rin sa Upland biyaheng ayos ngayong mahal na araw. Mayroong nagkatalagang help desk na malalapitan ng mga pasahero. Sinisigurado naman ng LTFRB at LTO ang roadworthiness ng mga bus na bibiyahe para siguradong ligtas ang mga pasahero. Higit sa lahat, mahigpit na pinagbabawal ang overloading ng mga pasahero. Sara, nakatakdang mag-ocular inspection si Cebu Governor Gwen Garcia kasama ang mga PNP officials dito sa Cebu South Bus Terminal maya-maya lamang. At yan ang latest mula dito sa Cebu City. Sara. Maraming salamat, Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kasado na ang City of San Fernando sa Pampanga para sa Manildo 2024 habang tinaguriang Hesukristo ng Pampanga muling magpapapako sa krus sa ika-35 pagkakataon. Tunghayan sa report ni Jeric Pasiliao ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kasado na ang City Government ng San Fernando, Pampanga para sa iba't ibang aktibidad ngayong Semana Santa. Si Ruben Inahe na 35 taon nang nagpapapako sa krus, handa na muli sa pagganap bilang Hesukristo. Ang kalusugan naman natin, medyo may dinaramdam dahil lumaki yung katawan natin. Hinihingal pagka nagbubuhat ng mabigat. Maliban sa Barangay San Pedro Cutud, meron pang 3 crucifixion sites na gaganapin sa Barangay San Juan at Barangay Santa Lucia sa Biyernes Santo. Dahil sa inaasahang mainit na panahon, naka-heightened alert na ang mga security at medical personnel. Inaasahang aabot sa 20,000 ang bisita ngayong taon. A lot of people, mga local and foreign tourists to visit us in the city of San Fernando. The city government will be intervening in terms of the public health, safety, security, and traffic in order to ensure na maging maayos po at maging ligtas itong ating Manildo 2024. Ayon sa LGU, walang traffic rerouting na ipatutupad habang may signages papunta sa crucifixion site. 1961 nang sinimula ng isang faith healer na si Arsenio Anyoza ang pagpapapako sa krus na naging tradisyon na sa Pampanga. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jeric Pasiliao nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para mas mararamdaman ng mga deboto ang mga pagpasakit ni Hesukristo ngayong mahal na araw, bibigyang buhay ito ng mga kabataan sa pamamagitan ng live Stations of the Cross. Puspusan na ang grupong ito sa pagpapractice sa gagawing pagsasadula sa Stations of the Cross ngayong Biyernes Santo sa grounds ng St. James the Greater Parish sa Tanay City, Negros Oriental. Unang beses na magsasagawa ng live Stations of the Cross ang isang parokya sa Tanay City sa Negros Oriental bilang pagpapakita ng mga pinagdaanan ni Kristo at pagninilay-nilay. Abala rin ang grupo ng mga kabataan na matapos ang gagamiting props at costumes.
Mas lalo nilang pinaghahandaan ang bawat linya sa bawat karakter na kanilang gagampanan. Layunin nila na sa pamamagitan nito, mapaabot ang mensahe ukol sa mga sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sanlibutan. Dinagsa ng mga bisita ang Talaba Festival na isa sa highlights ng Kisi-Kisi Festival sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental. Ang selebrasyon mas naging makulay at masaya kasama ang Kapuso Stars. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Bukod sa kabi-kabilang aktibidad sa Kisi-Kisi Festival sa bayan ng Ilog sa Negros Occidental, ang in-enjoy din ng mga residente at bisita ang taunang Talaba Festival. Dala ang kanyang-kanyang baon na kanin, masayang pinagsaluhan ang Talaba na nakalatag sa mahabang lamesa sa kalsada ng bayan. We're in the process of putting up more Oyster Farmers Association para makabulig pagid. The distinct taste of the Talaba from Ilog. Lain gid ako no ang sabor sang Talaba dire. All smiles ang lahat dahil only ang pagkain ng Talaba pero bawal ang take-out. Nakisaya din sa Kisi-Kisi Festival ang ilang Kapuso Stars na sina Andrea Torres at cast members ng upcoming GMA Prime drama series The Guardian Alien na sina Rafael Endicho, Josh Ford at Gabby Concepcion. Sobrang saya nung event, sobrang ganda ng reactions nila. Happy Kisi-Kisi Festival, Ilog, Negros Occidental. Sobrang init po ng pagtanggap sa amin ng mga tao dito sa Ilog. Mas ginaganahan ako sumayaw. Grabing energy ng mga taga-Ilog. Nagulat ako, grabe. Sigaw sila ng sigaw. Wow! Talagang wow yung word. Nag-enjoy po kami dito po sa Kisi-Kisi Festival. Ang GMA Regional TV, thank you very much. Mula sa GMA Regional TV, 1 Western Visayas, Aileen Pedreso nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 bata ang kabilang sa 17 namatay nang masunog matapos ang banggaan ng van at 10-wheeler dump truck sa Antipas, Cotabato noong linggo. As of 6 p.m. noong Lunes, 17 ang kumpirmadong patay na nakilala na ng Antipas Municipal Police. Kabilang sa namatay ang 2 bata na nasa edad 5 at 6 na taong gulang. Ayon sa kapulisan, pawang mga residente ng Antipas, Cotabato ang lahat ng mga biktima. Nasa 18 ang pasahero ng nasunog na van at isa lang ang nakaligtas na napag-alamang isang dating kapitan sa lugar. Sa investigasyon, papuntang Kidapawan City ang van at nag-pick up lang ng mga pasahero sa Antipas, ngunit pagdating sa National Highway ng Purok 2, Barangay Luhong, nakasalubong nito ang isang 10-wheeler dump truck at naararo pa ito. Dahil sa lakas ng impact, bumigay umano ang gas tank ng van dahilan kaya nagliyab ito. Ayon sa driver ng truck, bago nangyayari ang aksidente, may malakas na tunog na umano na nagmumula sa ilalim ng truck. Sa ngayon, nasa kusuriya na ng Antipas Municipal Police Station ang driver na nakatakdang isailalim sa inquest proceedings. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Imahe ng Our Lady of Fatima sa Sagnay, Camarines Sur, lumuha raw ng dugo. Ang insidente nakatakdang isailalim sa validation at investigation ng Simbahang Katolika. Ang detalye sa report ni Chris Novelo ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Bilang bahagi ng taon ng tradisyon tuwing Semana Santa, dinadala sa bawat bahay sa bayan ng Sangay, Camarines Sur ang imahe ng Our Lady of Fatima. Halos 4 na dekada na itong ginagawa sa lugar pero noong nakaraang linggo, isang hindi maipaliwanag na pangyayari ang naitala at nasaksihan mismo ng pamilya ni Salvacion Navalta ng Barangay San Isidro. Pagdating kasi ng imahen sa bahay nila Salvacion, may tila likido raw na dumaloy mula sa mata ng imahen at ang paniniwala niya, isang dugo. Pagdating doon sa loob ng bahay namin, binaba ko na doon sa may namin, sa may artal. Inano ko po siya, hinakap, sabi ko, Mama Mary, nandito ka na naman sa akin. Pag nakita kong mahalik na ko doon sa niya, sa kamay niya, pag ganyan ko, sabi ko, tumayo yung mga balbon ko. Sabi ko, parang nanghina yung mga tuhod ko. Sabi ko, Mama Mary, ano ito? Tapos sabi ko, Diyos ko, Mama Mary, ano itong ibig sabihin? Gawa ang naturang imahen sa fiberglass kaya halos lahat ay nagtataka sa nangyari. Agad namang dinala sa St. Andrew the Apostle Parish sa naturang bayan ang naturang imahen. Sabi ko, may message o may mensahe ang mahal na ina
na iparating dito sa lugar natin na ito. Oo. Yung mga tao talaga na sarado ang mga puso na hindi kilala ang Panginoong Jesucristo, ito na po talaga ang oras na para ang tao matuto magbalik loob sa Diyos. Ayon sa Archdiocese of Cáceres, ang insidenteng ito ay kailangang isailalim sa validation at investigation para makumpirma kung totoo nagpakita nga ng milagro ang imahen. Mahabang proseso din daw ang pagdadaanan nito na pwedeng umabot pa ng ilang taon. Maliban kasi sa simbahang Katolika sa Pilipinas, dadaan din ito sa pag-aaral ng Vatican. Kaipuhan talaga, eksaminon itong imahen, hilingon kung itong dugo na to or kung anong liquid na nagluluwas sa mata is really an actual or genuine blood. So kadakol pong mga investigation. Bagamat hindi pa makumpirma kung totoong milagro nga ang nangyari, kinukonsidera ng mga tao sa lugar, lalo na ng pamilya ni Salvacion, na maswerte sila na naging tulay ng Panginoon para iparating ang pagmamahal sa mga tao. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Chris Novello nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang pamilya naman sa Davao City ang mahigit 10 taon nang naglalakad ng mahigit sa 60 kilometro sa loob ng isang araw bilang panata tuwing panahon ng Kwaresma. Atin silang kilalanin sa report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Mahigit isang dekada nang namamanata si Nornito Torres, 50 anyos, tagala ng Davao City. Naglalakad siya ng 64 na kilometro sa Camiguin Islands tuwing panahon ng Kwaresma. Halos isang araw ang iginugugol niya sa paglalakad para maipakita ang kanyang sakripisyo habang nananalangin sa Diyos. Ito ang kanyang paraan para mas mapatibay pa ang kanyang relasyon sa Diyos. Dito na ko na lang iwan ang akong mga pinitensya or sa mga salaod, napasaylo. Kung unsa ang nagian sa Ginoo sa unang panahon, ako ma-picture sa aguli niya sa garden. Dito na ako ilakon. Marilit na ako yung mga kaagi sa una. Muna ako ginatry. Kutubal sa panako kontiin. Baktas yung Camiguin. Ang Camiguin ng kanyang napiling lugar dahil bukod kasi sa pagpapanata, nare-relax din siya sa magagandang tanawin kasama ang iba pang namamanata. Nababawasan ang kanyang pagod sa libreng pagkain na ibinibigay sa kanila. Dito kung magbaktas pod ka, kay naapoy panaad ang mga taga-Camiguinon. Kung nagbaktas ka panaad sila pod, nagpanaad pod sila nga pakaunon kanila. Nagahatag sila pagkaon o diri nagawalking sa ilang sa ilang province. Kaya naman isinama din niya ang kanyang anak na si Darby para mamanata. Ayon kay Darby, isa sa kanyang panalangin ang makapagtapos sa pag-aaral. Nainganyo po ko sa kong daddy nga magbaktas kay ana siya ang magpanata daw. So maka-wish daw ka. Na-pressure ko kay syempre ang ako mga kuya manggod wala mo sa eskwela, murag ako na lang, so dapat makahuman jud ko, murag nakoy goal ba nga makahuman jud ko para sa akong pamilya. Ngayon na nakapagtapos na siya sa pag-aaral at nakapasok sa kanyang dream job, patuloy pa rin daw siya sa pamamanata. Malaki naman ang pasasalamat ni Darby at ng kanyang ina na si Vivian sa mga biyayang natatanggap ng kanyang pamilya. Tantigid kayo sir nga kanang kadadlaw ta maki-communicate kang God no kay masking dili niya ihatag dayon-dayon pero kabalo ko nga ihatag ra gihapon niya sa tamang panahon. Ngayong Semana Santa, nakatakda silang bumiyahe sa Camiguin Islands para sa pagpapatuloy ng kanilang panata. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Taunang hosanahan tuwing Semana Santa, binuksan na sa Caramoran, Catanduanes. Samantala mga pinagdaanan ni Jesus ipinakita sa mga ginawang tablo o life-size scenario na gawa mula sa indigenous materials. Sa kasaysayan ng Caramoran, Catanduanes, halos isang siglo ng bahagi sa pag-obserba ng Semana Santa ang hosanahan o Calvario making sa mga barangay ng bayan. Sa pamamagitan ng mga kawayan, nipa, niyog, abaka at iba pang indigenous materials, nagtayo mga residente ng tablo o kalbaryo na nagpapakita ng mga lugar, kastilyo at iba pang naging bahagi ng paglalakbay ni Jesus sa Jerusalem hanggang sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagsisilbi ring debosyon ng mga residente sa lugar ang naturang aktibidad. Malaking tulong din ito sa turismo ng bayan dahil dinadayo ito ng mga tao na mula pa sa ibang mga lugar. Suportado naman ito ng lokal na pamahalaan base sa Cultural Properties Preservation and Protection Act
na layuning mapangalagaan ang mga tradisyon at kultura ng isang lugar. Ituning liturhiya na ginagawa natin taon-taon na inaalala natin ang pagkakasakit, ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Para sa amin, ito yung time namin na parang pagpenitensya namin sa sarili namin, pagnilay-nilay sa mga ginawa ni Jesus. Nakisaya ang cast ng GMA Afternoon Prime Drama na makiling sa Kapuso Mall Show sa General Santos City. Tunghayan sa report ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Hindi magkamayaw ang fans na makita ng personal ang cast ng hit GMA Afternoon Prime Drama na makiling na sina TJ Marquez, Christopher Martin, Thea Tolentino at ang real-life couple na sina El Villanueva at Derek Monasterio sa Kapuso Mall Show sa General Santos City noong linggo. Nagpapasalamat naman ang cast sa mainit na pagtanggap sa kanila ng fans. Yes, isa sa mga paborito kong lugar talaga na pinupuntahan ang General Santos. Super saya kasi finally nakapunta na ako dito. At bukod sa mga kapuso na mainit ang pagtanggap sa amin, talagang pinunta ko din dito sa Jensen ng pagkain. Sobrang maraming salamat sa mga mainit na pagtanggap ng mga tiga Jensen sa amin. Sobrang sarap sa feeling. Masaya. Good to be back here. It's actually our second time. First time mo rin na pabalik dito na ibang iyong kakantahin at sasayawin. Pero bago yan, tinikman din nila ang iba't ibang delicacy na tatak Jansan tulad ng tuna, kinilaw, tuna chicharon, isaw at iba pa. Ito ba? Oo! Hindi siya... Game din nilang tinikman ang isang exotic street food ng lungsod na kung tawagin ay apan-apan o pinaritong tipaklong. Wala naman siya parang hipon. Yung balat ng hipon. Ayan. Trauma po ako. Hindi, sorry, pero hindi pa lang sanay. For me, ayun, parang chicharon pero meron siyang aftertaste na medyo mapait pero masarap naman siya. Tsaka yung aftertaste naman natatanggal pag sinawsaw mo na sa suka. First time ko na kumain ng grasshopper. So, added new experience yun para sa akin. Inimbitahan rin nila ang kanilang fans na suportahan ang painit na eksena sa makiling sa GMA Afternoon Prime. At syempre, malalaman din natin yung mga characters na mamamatay. Marami yan. Tsaka kung sino ba talaga ang tunay na ama. Yun lang ang clue. Mga kapuso, panoorin niyo po Makiling. Mondays to Fridays po yan. Every 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Jess Tony Humamil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.